Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nalalapit na ang pagbubulgar ng katotohanan sa tulong ng cellphone. Andito nakatago ang video ni RJ. Hindi niya anak si Zoe. Anak siya ni Carlos. Kapag malaman nito ni Linef, sigurado magagalit siya kay Carlos. Hindi niya aakalain ang taong pinagkatiwalaan ay siyang manloloko sa kanya. Magkakasama na kaya sina RJ, Linef at Annalyn bilang isang pamilya? Papaano na sina Carlos, Moira at Zoe? Ano ang mangyayari sa kanila? Magandang araw at welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Nagigilty si Linef dahil alam niyang mahal na mahal siya ni Carlos. Tinanggihan niya ang proposal nito. Sana hindi na lang siya nagkaroon ng trust issues. Nagsisisi siya sa pag-reject kay Carlos. Sana nasabi niya na siya ang gusto ni Linef na makasama hanggang sa pagtanda. Umiiyak si Lynette habang kausap niya si Carlos. Mahal na mahal niya si Carlos. Humingi siya ng tawa dahil hindi siya handa. Nung nabaril si Carlos, hindi niya kayang mawala si Carlos pala. Iyak siya ng iyak. Nagmamakaawa siya kay Carlos para gumising na siya. Kapag nagising siya, iibahin na niya ang kanyang sagot. Pakakasalan na niya si Carlos. Maya-maya ay gumising na nga si Carlos. Nagpropose si Linef kay Carlos. Tinanggap naman agad ito ni Carlos. May pagtatapat na sana si Carlos tungkol sa anak. Handa naman makinig si Linef. Pero pinigilan siya ni Lindon. Makakasama pa sa kanya ang pagsasalita. Sila na ang bahalang kausapin si Harry, ang anak niya. Nagpaalam na muna si Linef para ibalita kay Annalyn na gising na si Carlos. Nung makaalis na si Linef, nagpasalamat si Lindon. Utang niya ang buhay niya kay Carlos. Kung tutuusin, pwede niyang hayaan na mawala na lang si Lindon para wala ng problema si Carlos. Pero pinili pa rin ni Carlos na iligtas si Lindon. Humingi ng tawad si Carlos. Nadamay pa si Lindon sa gulo ng buhay niya. Humiling si Lindon na huwag pabayaan sina Annalyn, Linef at Zoe. Nangangako naman siya na hindi niya sasabihin ang sikreto ni Carlos. Samantala nagdududa si Robert dahil takot na takot si Moira kanina at ayaw siyang paalisin. Nagpanik si Moira at ngayon niya lang nakita si Moira na ganon. Nagdeny si Moira. Hindi siya isang psychic. Ayaw niya lang paalisin si Robert dahil ayaw niyang makita sila ni Linef. Minasama ni Robert ang pagpigil sa kanya. Oo, masungit nga siya pero hindi siya tao. Niyakap ni Moira si Robert pero iniwan siya ni Robert dahil gusto na niyang magpahinga. Samantala, dumating si Josa sa Eastridge dahil nag-alala siya kay Annalyn. Nabalitaan niya na nagkaroon ng kaguluhan sa event na pinagdaluhan ni Annalyn. Nabunutan ng tinik si Josa nang makita niya si Annalyn. Bigla rin siyang nag-alala nung sabihin ni Annalyn na kailangan ng nanay niya ng karamay. Bilang nobya ni Carlos, kailangan siya ng best friend niya. Kapag makita siya, siguradong matutuwa yun. Maya-maya ilumabas na rin si Linef. Ibinalita niya na ayos na si Carlos. Dumating na si Annalyn at pinakita niya si Josa. Nagkaiyakan sila. Humingi ng tawad si Josa sa mga masasakit na salitang sinabi niya at pagtapon niya sa pagkakaibigan nila. Naiintindihan naman siya ni Linef. Ang mahalaga bumalik na si Josa. Kinamusta ni Josa si Carlos. Nagtapat na rin si Linef sa kanila na tinanggap na niya ang pagpapakasal kay Carlos. Natuwa naman silang lahat. Nung makaalis na si Linef, parang natuwa pa si Chang Susan dahil nabaril si Carlos. Kung hindi pa kasi nangyari ito, baka hindi pa pumayag si Linef na magpakasal at hindi pa susulpot si Josa. Sabi ni Josa, meron talagang mga bagay na kailangan mo na mangyari bago mo maintindihan. Humingi naman ng tawad si Josa sa kanila. Ilang araw na rin niyang napapanaginipan si Cromwell. Kailangan na raw niya mag-move on. Kinamusta ni Josa si Annalyn at ang tatay nito. Humiling si Annalyn na kung pwede na ba niyang makuha ang cellphone ng tatay niya. Hindi naman alam ni Josa nang naibenta niyang cellphone ay pag-aari pala ni Robert. Nung binebenta kasi ulit sa kanya, wala siyang pera. Pero tinawagan niya si Bogs para kuhanin ulit ang cellphone. Samantala nagbebenta naman pala si Bogs ng mga gamit niya. Pinaalam ni Josa na kukuhanin na niya ang cellphone. Pero sinabi ni Bogs na may buyer na siya kinabukasan. Pero babawiin na ni Josa ang cellphone kahit magkaroon pa ito ng tubo dahil may pambayad na siya. Magkikita nga sila kinabukasan.
Samantala na ipaalam ni Nurse Ning na ilinilipat na sa private room si Carlos. Maya-maya ay nakasalubong ni Lineth at siyang Susan si Robert. May dalang pagkain. Nakiusap si Lineth kung hindi si Annalyn ang pakay niya, wag na siyang magpunta. Sigurado na kapag malaman nito ni Moira, susugurin na naman siya. Hindi niya kailangan maging concern. Sumang-ayon naman si siyang Susan dahil ikakasal na nga si Lineth kay Carlos. Nabigla si Robert. Tinanggihan naman ni Lineth si Carlos. Inulit ni Lineth ang pakiusap niya kay Robert. Kagaya nung nagpunta nga si Moira, parang may pinaplano na naman siyang masama. Narito si Moira nung isang gabi at may kausap siya sa phone. May tinatago na namang siyang sikreto. Pwedeng masamang plano laban sa kanya kay Annalyn o kay Robert. Nagtaka si Robert. Sino naman kaya ang kausap ni Moira? Sabi ni Lineth, malay niya, bakit hindi na lang i-check ni Robert ang cellphone niya? Baka may maalala siyang masamang tao at baka yun ang kausap ni Moira. Napatingin si Robert sa cellphone niya. May napansin siya. Nung makauwi siya, sinalubong siya ni Zoe. Narinig ni Robert na may kausap si Zoe tungkol sa old files sa cellphone. Sasamahan naman siya ni Zoe sa susunod na therapy nito. Nagtanong siya kay Zoe tungkol sa phone niya. Nagtataka kasi siya, bakit walang masyadong laman ang phone niya? Sinabi ni Zoe bago ang cellphone niya. Ang lumang cellphone niya ay na kay Annalyn. Nagtataka naman si Zoe bakit naman naitanong at hinahanap ng kanyang daddy ang cellphone. Nasabi ni Robert na baka may maalala siya kung makita niya ang kanyang cellphone. Gusto niya lang maibalik ang cellphone sa kanya. Samantala bumalik si Robert sa ospital. Nagpakilala si Josa na kapatid siya ni Lineth. Nalaman kasi niyang nawala ng memorya si Robert. Pero hindi siya pinaniwalaan. Pinakilala ni Annalyn na siya ang best friend ng nanay niya. Kilala rin ni Robert ang ninang niya. Natanong ni Robert ang cellphone kay Annalyn. Inamin ni Annalyn na napunta nga sa kanya ang cellphone ng tatay niya pero nasa repair shop ito at pupuntahan nila ngayon. Gusto sanang sumama ni Robert. Samantala in-interview ng mga pulis si Carlos kaharap si Lineth tungkol sa kaguluhan. Paano nalaman ni Carlos na may gunman? Bakit siya bumalik sa venue? Hindi naman makasagot si Carlos dahil nag-iingat siya baka mabangit niya si Zoe. Sa teaser, malalaman ni Bogs na napaka-importante ng cellphone ni Josa sa taong may kinalaman sa ebidensya. Narito kasi ang katotohanan sa cellphone na ito. Hindi maalala ng may-ari. Samantala parang nagtatago si Bogs kay Josa. Hinahabol nila para mabawi ang cellphone ni Robert sa kanya. Pero pinanood muna ni Bogs ang mga mahahalagang video sa cellphone. Gagamitin ito ni Bogs para i-blackmail si Moira at mahuthutan niya ng pera. At yan ang mga pakakaabangan natin sa abot kamay na pangarap. Kung gusto niyo ng mga ganitong klase ng video, please like this video and please subscribe to my channel. At pakihit mo na rin ang notification bell para ma-update ka kung meron tayong mga bagong uploads. Maraming salamat sa inyong panonood. Paalam!